Thank you, Lord! Ang ganda ng trabaho ang binigay mo sa akin! Masaya si Sharon habang nasa kanyang harapan ang isang malaking kumpanya na pagmamay-ari ng isang sikat na mayaman na si Levi Hatem. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang amo, excited na siyang makita ito. Malapad ang ngiti ni Sharon, ngunit napahinto siya nang may nakita siyang pulubi na nasa gilid. Agad niya itong tinignan. Hello, bati niya dito. Nilapitan ni Sharon ang pulubi. Kumuha rin siya ng barya sa bulsa. Bumili ka ng snack? Nakangiti siya habang binigay iyon. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob. Kapagkuhan ay sinalubong siya ng isang gwardya. Ikaw ba si Sharon V. Maravilla? Tanong nito. Matamis siyang ngumiti. Ako po. Bakit po? Pumunta ka na sa quarters sa mga janitress. May magsasabi doon kung saan ka maglilinis. Imporma nito. Pero lalakad na sana siya ay huminto siya. Hindi ko po alam kung saan ang quarters kahit binasa ko ng handouts. Napakamot na lamang ng batok ang gwardya. Hay, tara na nga. Giit nito. Agad na sumunod si Sharon habang patingin-tingin siya sa nadadaanan niya. Kahapon pa lang kasi siya na-hire ng HR. Thank you, Lord! Kasi ganito kaganda ang pinagtrabahuhan ko! Pasasalamat niya ulit. Hindi lang kasi makapaniwala ng isang katulad niyang hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay nakapagtrabaho pa. Akala kasi ni Sharon noong una na kailangan na degree para makapagtrabaho bilang janitress. Ang ganda talaga dito, ano? Nagsasalita ni Sharon. Mahinang tumawa ang gwardya. Ganyan din na sinabi ko noong una. Pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi mo pa alam kung anong klaseng trabaho at katrabaho ang mayroon ka. Para yung isang nakakatakot na bahala. Pero ngumiti lamang si Sharon. She is so grateful to have this opportunity. Kaya hindi niya sasayangin ito. Para mo naman akong tinatakot? Tugon niya, ngunit hindi na sumagot ang gwardya. Kapag ay huminto na rin ito. Nandito na tayo. Kumatok ka na lang at pumasok agad. Ginawa naman agad ni Sharon iyon at pagkatapos ay agad na niyang nakita ang iba pa niyang kasamahan. Akala ko hindi ka na darating! Mabangis na sambit ng isang babaeng nasa unahan. Kinabahan agad si Sharon. Sorry po. Next time, hindi na mauulit ito. Anyways, hindi madali ang trabaho bilang mga tagalinis. Kaya wag niyo din hayaan na may magagawa kayong ikakapamahamak nyo. Dahil bago pa kayo dito, galingan nyo. Tumingin pa ito sa kanya. At ang mga bagong hire, sa first floor kayo agad. Lihim na napangiti si Sharon. Ayos lang, makikita ko naman kung sino ang mga pumapasok. Natapos ang lahat ay agad na silang naglabasan. Kumuha na sila ng mga kailangang paglinis. Na makalabas na siya sa quarter ay lumapit sa kanya ang babae. Sharon V. Maravilla? Sambit nito. Huminto agad si Sharon at nakangiting tumingin dito. Po? Sa banyo, lobby, dining area at sa front ka maglilinis. Imporma nito. Sige po, walang problema po. Nakangiti pa rin siyang sumagot. Aalis na sana siya ay bigla siya nitong hinawakan sa braso. Bakit po? Taka niyang tanong. Nagtataka lang ako kung bakit ang kasing ganda mo ay napadpad dito sa pagiging janitress. Wika nito. Natigilan naman siya saglit. Hindi na kasi ako nakatapos ng kolehiyo. Pero ayos lang po. At saka, hindi pa talaga ako maganda. Ngumiti lang ito sa kanya. Ay? Ngumingiti pala siya? Halika, para malaman mo kung saan ka talaga maglilinis. Sumunod na agad siya dito. Nang masaulo na niya ang lahat ay nagsimula na siya maglinis. Lumabas din siya ng kumpanya dahil sa harapan ay maglilinis siya. Ngunit napatingin siya sa isang pulubi. Kanina ka pa dito banggit niya. Hinarap niya ito kahit sobrang baho nito. Nang tumingin ang pulubi sa kanya ay agad itong ngumiti. Salamat sa binigay mong barya kanina. Nakakain ako.
pagsasalita nito. Napakurap-kurap si Sharon dahil maganda ang tono ng boses ito kahit nagsasalita lang. Ayos lang. Wala ka bang kasama dito? Tanong niya dito. Tumingin na muna siya sa loob, baka kasi may makakita sa kanyang katrabaho na kinakausap ang pulubi. At ano pa ang masabi ng mga ito sa kanya? Ako lang mag-isa. Sa loob ng 3 araw ay kanina lang ako nakakain. Kwento nito. Natigilan si Sharon. Agad siyang nakaramdam ng awa sa pulubi. Bakit naman kasi na dito ka lang nalilimos? Tanong niya dito. Hindi ito sumagot sa kanya, bagkus ay yumukulang ito. Napakamot naman siya sa ulo. Hanggang sa may naisip si Sharon. Sige, bukas sa bukas din ay bibigyan kita ng pagkain. Sabi niya dito. Agad bumaling sa kanya ang pulubi at nagliwanag ang mukha nito. Na para bang nakakita ng liwanag sa kadiliman. Talaga po? Hindi ito makapaniwala. Tumango-tango si Sharon at ngumiti. Nagsimula na siya maglinis. Panay din ang kanyang tingin sa pulubi. Ilang mga tao na ang pumapasok sa loob pero wala pa rin nagbigay na pera dito o kahit ano. Naaawa na tuloy siya. Bakit ba kasi dyan lang siya nakaupo? Naiinis sa bulong ni Sharon sa ere. Nang matapos din siya maglinis ay pumasok na siya sa loob para tapusin pa ang ilang mga paglilinis. Lumipas ang mga oras at hapon na ay paglabas niya sa kumpanya ay nakita niya ang pulubi na nakahiga sa semento. Nakakaawa naman, malungkot niya sambit. Napaisip siya tuloy na mas maswerte pala talaga siya sa buhay na mayroon siya. Tinignan ni Sharon ang supot na hinawakan. Ito ang mga tira niyang kinain kanina. Libre lang din ang kanilang pananghalian. Dinamihan na niya para sa pulubi. Para sa iyo to, wika ni Sharon. Hindi na niya ginising ang pulubi. Nang maiwan na niya ang supot, ay lumakad na siya para makahanap na ng tricycle. Pero biglang may humawak sa kanyang braso. Bakit mo ginagawa yon? Pamilyar sa kanya ang boses na yon ng babae. Agad siyang lumingon. Ang alin po? Taka niyang tanong dito. Huwag mo nang tulungan ang pulubi na yan. Giit nito. Madam Chesa, tinulungan ko lang po ang pulubi kasi hindi siya nakakain ng tama. Masama po bang tumulong? Sabi naman niya. Kumalas naman ang kaming nito. Hindi na ito nagsalita pa. Nang may tricycle na, ay agad na siyang sumakay. 4 na araw ang matuli na lumipas ay maganda naman ang naging takbo ng kanyang pagiging janitress. Hindi na rin niya masyadong nakakausap ang pulubi dahil wala siyang hinto sa paglilinis. Sana makausap ko na ulit ang pulubi na yun. Giit ni Sharon sa sarili. Malay ba niya, may nag-udyok na lamang sa kanyang kilalanin ng pulubi na iyon. Every time she came closer to the beggar, mas lalong naaawa siya dito. Sharon, tapos ka na ba? Napalingon agad siya sa kanyang likuran. Malapit na po. Tugon niya at saka muling naglinis. Doon lang niya napansin na napahinto na pala siya sa paglilinis. Nakatulala ka na lang kasi dyan. Medyo istrikto ang boses ito. Sorry po. Agad niyang paumanhin. Naglinis na lang ulit si Sharon habang iniisip pa rin ang pulubi. Hindi kailanman naisip ni Sharon na ganito ang magiging epekto ng isang pulubi sa kanya. Mabilis sa lumipas ang mga oras, madami na ring natapos si Sharon. Excited na rin siyang makita ang pulubi at matanong ang pangalan nito. Nang nasa labas na siya, ay agad niya itong nakita. Hello! Bungad niya. Agad na tumingin sa kanya ang pulubi. Nakita ni Sharon ang ngiti nito. Ngayon ka lang nagpakita sa akin. Tugon nito. Sa minutong yon ay napabuntong hininga si Sharon. Inilabas sa lamang niya ang pagod na nararamdaman. Ang dami ko kasing ginagawa. Sa kwarto na nga lang din kami natutulog eh. Paliwanag niya dito kahit pwede niyang hindi gawin. Malay pa niya, gumagaan ang kanyang naramdaman kapag nasabi niya sa pulubi ang bagay na iyon. Levi pala pangalan ko. Sambit nito ng ilang minuto itong natahimik.
Agad siyang napatingin dito. Akala ko wala kang pangalan kaya hindi ako nagtanong sa iyo noon. Nahihiya lang talaga ako. Sabi nito. Wala kasi akong ibang kaibigan. Mas lalong napawi ang pagod ni Sharon. So, pwede mo naman ako maging kaibigan? Tugon naman niya. Tumangutango si Levi. Ano palang pangalan mo? Sharon. Simpleng sagot niya. Sharon. Tatandaan ko yan. Pagod ka ba? Biglang tanong nito. Pagod nga ako. Ang dami kasi trabaho sa loob. Sagot ni Sharon. Wala akong stocks dito. Natawa na mahina si Sharon. Ayos lang. Huwag ka na rin mag-abala. Tumingin siya sa kanyang relo. Malapit na rin gumabi, pero mas gusto pa ni Sharon ang makipagkwentuhan sa pulubi. Dito ka lang ba natutulog? Tanong nito sa kanya. Hindi. Uuwi na ako mamaya kasi wala na daw masyadong lilinisin. Tumayo muna si Sharon. May kinuha siyang pera sa bulsa. Heto, sa tingin ko kasi wala kang kakainin mamayang gabi. Tumingin sa kanya si Levi na namamangha. Doon lang din niya napansin na matangos pa lang ilong nito. Ngunit habang tumatagal ay kakaiba ang kanyang nararamdaman. Huwag kang malandi, Sharon. Isa yung pulubi. Pigil niya sa sarili. Alam naman niya iyon. Bakit kasi nagagapuhan ako sa pulubi na ito? Totoo naman kasi iyon. Kahit sobrang dungis at mabaho ang pulubi, ay talagang makikitang gwapo ito kapag nakatitikan o kapag naliliguan din. Salamat. Sobrang mabuti ka naman. Sige, kapag naging mayaman ako, tatandaan kita. Susuklian kita. Wika nito na parang wala lang. Hindi naman mapigilan ni Sharon ang tumawa ng malakas. Ngayon lang ako nakarinig na nangangarap pala ang mga pulubi. Sabi niya pero natigilan din siya dahil alam niyang mali ang sinabi niya. What I mean is, hindi naman kasi ako araw-araw nakikipag-usap sa inyo. Ayos lang. Nagawa lang talaga naming manlimos dahil sa sobrang hirap ng buhay. Tugon nito sa nakakaawang boses. Parang may kumulot sa dibdib ni Sharon. Sana pala hindi ko na sinabi yun. Sorry, kung medyo napasobra yata ako. Giit niya nang nahihiya. Nako, ayos lang talaga. Tugon naman nito. Natahimik na lamang si Sharon. Mabuti na lang talaga mabait si Levi. Muling napabuntong hininga si Sharon. Hindi ka ba natatakot na umuwi mag-isa? Biglang tanong ni Levi. Kaya napatitig siya dito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. She can't deny it. Levi really has that charming look. Kulang lang talaga sa ligo ang tao na to, sabi niya sa kanyang sarili. Huy, bakit ka napatitig sa akin? Muling tanong ni Levi. Agad naman na alarma si Sharon. Wala. Ano nga yung tanong mo ulit? Napangiti si Levi. Para bang alam nitong nahihiya siya. Ang sabi ko, hindi ka ba natatakot umuwi mag-isa? Ulit naman agad nito. Hindi naman. Sanay na nga ako naglalakad lang umuwi kahit sobrang dilim. Pero syempre, dapat may pepper spray. Paliwanag niya. Dahil hindi naman talaga sila magkatabi ng husto ni Levi, ay mas lumapit pa ito sa kanya. Wala naman siyang problema doon. Kahit na, umuwi ka na kaya? Medyo madilim na kasi. Sabi nito na nararamdaman ni Sharon ang pag-aalala nito. Lihim na napangiti si Sharon. Ayos lang talaga. Nagpapahinga lang muna ako. Hindi agad sumagot si Levi. Bagkus, kung saan nakatingin si Sharon, ay doon na rin ito nakatingin. Alam mo, pangarap ko talaga ang makaahon sa ganitong klase ng buhay. Ayaw ko kasi na parati na lamang ako nanlilimos. Pagsasalita nitong makaraan ng ilang oras. May kanya-kanya talaga tayong pangarap, no? Ako naman, sana yumaman na ako para mas lalo ko pang matulungan ng pamilya ko at sa mga taong nangangailangan ng tulong.
Wika din niya. Matutupad naman lahat ng pangarap natin. Masayang sabi ni Levi na punong-puno ng pag-asa. Ngumiti si Sharon. Ang sarap mo palang kausap, Levi. Kakaiba ka sa ibang pulubi. Hindi na niya napigilan ng hindi sabihin yon. Totoo naman kasi, gumagaan pa lalo ang naramdaman ni Sharon. Ganoon ba? Mas masaya ako kasi kinakausap ako ng katulad mo. Alam mo naman kaming mga pulubi, iniiwasan ng mga tao. Sabi naman nitong bahagyang tumingin sa kanya. Bakit kaya bigla na lamang naging magaan ang pakikitungo ko sa'yo? Tanong niyang nakatingin na sa langit. Baka magkapatid tayo. Dahil sa sinabi ni Levi ay malakas na tumawa si Sharon at ganoon na rin siya. Lumipas ang isang oras ay marami pa sila napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Talagang nawala ang pagod ni Sharon. Sige na, uwi na ako. Paalam niya. Nang tumayo na siya ay tumayo din si Levi. Kaya nagtaka siya. Aalis ka din? Tanong ni Sharon. Tumitig sa kanya si Levi na parang sinukat nito ang kanyang kakayahan. Ihahatid kita. Baka kasi kung mapano ka. Wika nito sa malalim na boses. Talagang hindi makapaniwala si Sharon sa inasal nito. Uy, ayos lang talaga. Diyan lang naman ako magpapara ng tricycle. Ngumiti si Levi at tumingin sa madilim na parte ng kalye. Matagal na akong pulubi dito. Marami na akong nakita mga taong pinatay sa kalye na yan. Walang ibang nagawa si Sharon. Hey, sige na nga. Lumakad na agad siya habang tahimik na sumusunod sa kanya si Levi. Agad din naman siyang may nakita na tricycle. Salamat sa paghatid. Kumaway pa siya dito. Walang anuman. Tugon nito at kumaway din. Sa minutong iniwan ni Levi ay napatulala na lamang si Sharon. Bigla na lang kasi niyang naramdaman na may kakaiba sa kanya. She could not pretend her feeling. Alam niyang iyon ang gustong ipahiwatig ng kanyang puso. Mali ang nararamdaman mo, Sharon. Payo niya sa sarili. Saglit pa ay biglang nagsalita ang driver. Mag-ingat ka sa mga pulubi dito, Inday. Baka isa na yun sa papatay sa'yo. Napatingin siya dito, ngunit naalala niya si Levi na sobrang bait. Hindi naman pa siguro lahat. Sagot naman niya. Hindi na nagsalita pa ang driver. Si Sharon naman ay hindi makapaniwala sa kanyang naramdaman. Dahil kinsenas ang sweldo ni Sharon, may pera na siya para pambili ng panggastos sa bahay at napagdesisyonan din niyang ilibre si Levi. Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni Levi na lumapit siya dito habang hindi naka-uniforme. Tumawa siya na mahina kasi nagdadalawang isip naman siya sa kanyang gagawin kaya kinakabahan din siya. Nanginginig ang kanyang kamay. Day off kasi. Sweldo rin naman. Tugon naman niya. Wow! Mabuti naman. Makakabili ka na makakain nyo. Masayang sabi ni Levi. Kinatitigan niya ito sa mga mata. Tumikim muna siya. Lev, gusto mo pang kumain tayo sa kaninderya? Aya niya ditong kinakabahan. Dahil sa kanyang pag-aya ay talagang napatitig si Levi sa kanya. Seryoso ka ba? Nauutal nitong tanong. Baka nagbibiro ka lang. Paninigurado pa nito. Napakagat na lamang ng labis si Sharon. Ayaw niya sana itong gawin pero simula pa kagabi ay hindi siya makatulog na maayos. Kaya hindi niya sasayangin na pagkakataon ni ito. Seryoso talaga ako, Lev. Giit ni Sharon. Ngumiti siya ng sinsero. Isa akong pulubi. Pigil nito. Napakrush siya ng kanyang braso. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Magsasalita pa sana si Levi ay hinilan na niya ito. Sa kanilang maghawak na kamay, bigla niya itong binitiwan dahil sa kanyang naramdaman. Hindi mo na lang sana hinawakan kamay ko kasi sobrang dumi. Napahinto si Sharon. Hindi. Hindi ganoon ang gusto kong ipahiwatig sa'yo.
Nahirapan siyang sabihin yun. Hindi agad sumagot sa kanya si Levi. May nararamdaman kasi akong kakaiba. Nauutal niya sambit ulit. Sa puntong yun ay napangiti na lang si Levi. Tara na nga sa kalendarya. Gutom na rin kasi ako. Natawa na lamang si Sharon sa inasal ni Levi para maiba ng atmosfera. Hindi madali para kay Sharon ang naging desisyon niya. Lalo pa at marami talagang masasabi ang mga tao. Nang nasa kalendarya na sila, ay agad silang umupo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Bulong ni Levi. Lumibot naman ang paningin ni Sharon. Huwag na lang natin silang pansinin. Hindi naman tayo mabubusog. Tumawa silang dalawa ni Sharon. May lumapit agad sa kanila na waiter. 10 isaw, sinabawang buto, halang-halang, at 4 na serve ng kanin. Imporma agad ni Sharon. Binalingan niya si Levi na nanlalaki ang mga mata. Oh, bakit ka nalang napapatulala dyan? Ngayon lang ako makakakain ng mga ganyan. Masaya si Sharon para kay Levi. Well, makakakain ka na nun. Masayang tugon ni Sharon. Kahit naiilang din naman si Sharon sa mga tingin ng mga tao, ay wala na silang pakialam. Ang mahalaga sa kanya sa minutong yun ay napapasaya niya si Levi. Artista nga siguro tayo. Natatawang bulong ni Sharon. Ang ganda mo kasi daw. Bulong din ni Levi. Natigilan si Sharon na marinig niya iyon. Hindi siya makapaniwala na masabi iyon ni Levi. Kahit hindi naman talaga yung sinabi ng mga tao sa kanilang paligid. Grabe naman yan! Nauutal, ngunit pilit siyang tumawa. Nang matapos si Sharon ay tinignan lamang niya si Levi. Ang lakas niyang kumain. Siguro nga, ngayon lang siya nakakain ng ganito. Bulong niya sa kanyang sarili. Baka matunaw ako. Biglang sabi nito, agad naman niyang inilayo ang paningin. Ang lakas mo kasing kumain kaya napatitig na lang ako. Tumawa si Levi. Malakas talaga akong kumain kasi ang sarap ng mga pagkain. Tumahimik siya saglit. May gusto pa siyang gawin. Pero nahihiya na siyang ayain si Levi. Oh, ikaw na naman, anong tulala dyan? Sambit ni Levi na makita siyang napatingin sa tubig. May sasabihin ka, no? Tumango agad si Sharon. Ano naman yun? Usisa pa ni Levi. Tumitig na siya kay Levi na para bang may kasalanan ito. Gusto ko kasing ayain ka na magpagupit ng buhok. Dahil sa kanyang sagot ay natahimik si Levi. Tumingin pa ito sa paligid na animoy sinisigurado na walang nakaninig kay Sharon. Ayos ang sakin. Pero baka maubos pera mo. Sagot nito nauutal. Umusbong agad ang ngiti ni Sharon. Talaga bang ayos lang sa'yo? Tumango naman ulit si Levi. Matagal ko na rin kasing gustong magpagupit. Sa tuwing pumupunta naman ako sa barbershop, ay hindi nila ako pinapapasok. Napatitig siya kay Levi. Maligo na muna tayo. Malapit ang ngiti ni Levi na sinabi iyon ni Sharon. Ayos lang ba talaga sa'yo tong ginagawa ko? Mahinang tanong ni Sharon. Ayos lang talaga sa akin. Gusto mo lang talaga akong tulungan. Magpapasalamat talaga ako sa'yo. Tugon nito. Talagang kakaiba ang hatid nun sa puso ni Sharon. Ang makatulong siya sa kapwa ay kanya ng pangarap simula noon. At natupad iyon kay Levi. Pero sa mga oras na tumatagal, para bang iba ang kanyang layunin. Huwag mo sanang mamasaman ng ginagawa ko na ito. Mahinang sambit ni Sharon. Hindi ko talaga iniisip yun. Tugon nito. Marami pa sila na pag-usapan ni Levi tungkol sa mga bagay-bagay. Ang tumatak sa kanyang isipan ay ang pagpayag ni Levi na maligo sila sa ilog. Nang nasa ilog na sila, ay agad na naghubad ng damit si Levi. Hindi ka ba maliligo? Tanong ni Levi sa kanya. Sa minutong yun, hindi niya maintindihan kung totoo ba ang kanyang nakikita. Pulubi lang siya pero maganda ang kanyang katawan. At
May six-pack abs siya? Bulong niya sa sarili. Kitang-kita ng kanyang mga mata yon. Huy! Hindi ka ba maliligo? Muli nitong sambit. Para naman siyang nabalik sa tamang wisyo. Oo. Maliligo ako. Tumalikod na muna si Sharon at napakagat ng labi dahil sa kanyang naramdaman na sa tingin naman niya ay sobrang mali. Ngunit ipinagtataka talaga ni Sharon kung bakit maganda ang katawan nito. Ang lamig ng tubig! Masayang sambit ni Levi. Bumuntong hininga na muna si Sharon. Nakadamit lang siya at naligo na rin. Pagkatapos natin dito, ay pupunta na agad tayo sa barbershop. Imporma niya. Mag-enjoy na muna tayo dito. Git naman ni Levi. Lumusong ito sa ilalim. Siya naman ay talagang hindi makapaniwala sa mga nasaksihan niya. Kahit anong pilit niyang pagbabaliwala noon ay hindi niya magawa. Sadyang nakakaakit talaga ang Levi na ito. Sambit niya sa kanyang sarili. Nang mabasa na si Sharon ay kumuha na siya ng sabon. Bumili siya ng 2. Si Levi din nagsabi noon. Magsabon ka na, Levi! Ayaw niya dito at ang umahon ito ay napalunok na lamang si Sharon. Ang mahaba nitong buhok ay nagbibigay ng charming na look. Talagang nanunuyo ang lalamunan ni Sharon na umahon pa ito at nakita niya sa bandang baba ang bukol. Dax ba siya? Sharon, tumigil ka nga! Nandidiri siya sa kanyang mga iniisip. Naipikit niya saglit ang kanyang mga mata. Ay, ngayon lang talaga ako nakaligo. Saad ni Levi na makalapit. Inilayo ni Sharon ang kanyang paningin sa katawan nito dahil talagang na-intimidate siya. Ayaw niyang manyakin ng kaibigan na pulubi. Alam niyang mali iyon. Talaga ba? Tanging sagot ni Sharon. Nang matapos na siyang magsabon ay lumuson na ulit siya sa ilog dahil ayaw niyang magtagal na malapit sa kanya si Levi. Magsabon ka ng husto, Lev. Informa niya dito. Ngumiti lang ito sa kanya. She swims. Hindi rin siya tumitingin kay Levi para hindi siya matempt. Lumipas sa mga sandali ay natapos na rin silang maligo. Walang hanggan ang pagpipigil ni Sharon sa sarili. Tara na, sabi niya. Pero hindi na niya napigil ng kanyang sarili na tignan si Levi. Binilhan niya ito ng ukay na mga damit. Mukha na ba akong tao? Tanong nito. Muling napalunok ng laway si Sharon. Ganito pala talaga kagwapo si Levi. Ang sayang niya. Mukha ka na ngang tao. Natatawa niya sambit kahit ang totoo ay nagagapuhan siya dito. Salamat talaga sa mga binili mong damit. Napagastos ka patuloy. Wika nito. Magkasabay na silang lumakad. Ayos ang talaga sa akin ng lahat. Masaya ako na nakakatulong ako sa iyo. Mahinang tumawa si Levi. Nang marating na nila ang barbershop ay agad na silang pumasok. Lumipas ang mga oras at natapos na ang paggupit ay natulala na lamang si Sharon na makita niya ang mukha ni Levi. Bagay ba sa akin? Tanong nito sa kanya nang nasa labas na sila. Ang gwapo mo. Tanging sagot ni Sharon. Kanina pa talaga nanunuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Gwapo ba talaga ako? Ang boses si Levi ay parang nanguudyok. Lihim siya napakagat ng kanyang labi. Sobra. Diretso niya sabi. Talaga namang hindi napigilan ni Sharon ng kanyang sarili. Hanggang sa makalayo na sila sa barbershop ay bumalik sila sa kumpanya. Mukhang wala na yatang maniniwala sa akin na pulubi ako. Biglang sabi ni Levi. Natigilan siya dahil noon man ay hindi din niya yun naisip. Nalaki ang kanyang mga mata na matingnan silang dalawa. Paktay! Mabilis siyang napaisip. Pero ayos lang talaga. Sagot ni Levi. Agad na nag-isip si Sharon. Nang may naisip na siya ay agad siya nagsalita. Sabay ka na lang kaya muna matulog. Suggestion niya. Biglang natawa si Levi. Mukhang imposible yan. Sabi mo nga na madami na kayo sa bahay ninyo. At saka
Papagalitan ka ng mga magulang mo. Natahimik siya. So, paano yan? Umupo na muna si Levi sa tabi. Magtatrabaho ako. Kumunot ang noo ni Sharon. Hindi naman madali ang makapasok sa trabaho ngayon. Natawa naman si Levi. Maglilibot ako. Hahanap na lang din ako ng kalye para doon makatulog. Paliwanag nito. Napabuntong hininga si Sharon. Ayos ka lang ba kung ganoon nga? Tumango si Levi. Bigla itong humawak sa kanyang kamay na siyang ikinagulat niya. Ayos ang sa akin. Malakas naman ang katawan ko. At kapag nagkaroon na ako ng ipon, ay tsaka lang ako uupa. Paliwanag pa nito. Napaisip pa lalo si Sharon. Nagtataka na talaga siya sa mga inaasal ni Levi. Medyo kasi kakaiba ito mag-isip. Parang hindi lang isang pulubi. Oh, natahimik ka naman dyan. Wag mo na akong alalahanin. Kaya ko na talaga sarili ko. Giit pa nito. Binuga ni Sharon ang mabigat na hininga. Sadyang ayaw ko lang talaga na makita kang katulad pa ng dati, Liv. Alam ko na marami ka pang gustong abutin sa buhay. Biglang sabi niya. Dahil kusa nang umalis ang kamay nito, ay umupo na siya sa tabi nito. Naawa kasi talaga ako sa iyo. Giit pa ni Sharon. Naninig naman niya ang ngisi ni Levi. Salamat sa ginagawa mong kabutihan sa akin, Sharon. Sa dinami-dami ng tao na pwede mong tulungan, ay ako pa talaga. Ang swerte ko. Simula noon dumating ka, ay marami na agad ako natutunan. Sa minutong yun na hindi na napigilan ni Sharon ang kanyang emosyon, tumulo na lamang ang kanyang mga luha na para bang noon pa lamang niya pinipigilan. Huy, bakit ko umiiyak? Nagtatakang tanong ni Levi. Teka siyang tumawa. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga nagawa ko. Dahil sa kanya sinabi ay natawa si Levi. Mas ako dapat ang magsasabi niyan, Sharon. Tignan mo ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Paliwanag nitong makikita talaga ang pagkamangha. Hindi ka ba galit sa akin sa mga ginagawa ko sa iyo? Puno ng paninigurado ang kanyang boses. Mahinang natawa si Levi at tumingala sa kalangitan. Paano naman ako magagalit sa isang babae na nagmamagandang loob? Hindi siya agad nakasagot. Marami pa sila na pag-usapan. Sa minutong nakauwi na si Sharon sa kanilang bahay, ay hindi talaga mawala sa kanyang damdamin at isipan ang kagapuhan ni Levi. She could not pretend her feelings. Alam niyang nagugustuhan niya ito. Kinabukasan ay hindi niya nadatnan si Levi sa dati nitong pwesto. Mukhang nagbago na rin talaga ang panghanap buhay ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Naalala pa niya ang mga sinasabi ni Levi kahapon. Nang makapasok na siya at tumiretso sana sa quarter, ay napahinto siya nang biglang narinig ang mga boses ng mga bully ni Levi. Kinabahan agad si Sharon. Nagtago siya upang marinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Naku! Nandito na palang amo natin! Hindi na raw siya magpapanggap. Hay, hindi ko alam kung bakit medyo napaaga siya. Ang saya lang kasi ang gwapo niya sa bagong gupit niya. Si Sharon daw ang dahilan. Aba, ang babaeng talagang yun? Nagtawanan ang mga ito. Marami pang narinig si Sharon tungkol sa kanya at kay Levi. Hindi siya makapaniwala sa mga impormasyong sinabi ng mga ito. Totoo nga talaga ang narinig ko noong una. Giit niya sa sarili habang napakagat ng lapi. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ayaw niya masaktan kahit alam niyang totoo na ang mga yun. Nagsinungaling ka sa akin, Levi. Bakit mo ito ginagawa? Sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isipan. Nang natahimik na ang mga pag-uusap ay tsaka lamang siya dumiretso ng lakad. Sharon! Agad siyang napahinto. Kilala niya ang boses na iyon. Nanginginig man na buo niyang katawan ay unti-unti niya itong nilingon. At na magtagpo na ang kanilang mga tingin ay nanlaki ang kanyang mga mata. Levi?
Sa minutong binanggit niya ang pangalan nito, ay hindi niya alam kung dapat pa siyang matakot, mainis, magalit o umiyak na umiyak. Sharon. Muling banggit nito sa kanyang pangalan. Bakit ka nandito? Nauutal niyang tanong kahit alam niya kung ano na ang sagot nun. Matagal bago nakasagot si Levi. Yun din ang kanyang pagkakataon na balingan ang suot nito. Sa kanyang nakikita ay hindi lang ito ang pulubi na nakilala niya. Ako ang may-ari ng kumpanya na ito, Sharon. Sa tingin ni Sharon ay napipilitan lamang itong sabihin yun. Hindi kayang tanggapin ni Sharon ang mga nangyayari. Gusto niyang sampalin si Levi ng sobrang lakas. Niloloko mo lang ba talaga ako, Levi? She did not stop herself. Isa rin naman yun sa gusto niya mapigyan ng totoong kasagutan. Napakamot ng ulo si Levi. Napakagat ito ng labi na para bang hindi nito alam ang isasagot. I will explain to you, Sharon. Everything. But for now, busy ako. Paliwanag nito. Naikuyom niya ang kanyang kamao. She cannot believe what Levi said. Nararamdaman niyang iniiwasan siya nito. No, you don't have to explain everything, Levi. Mukhang alam ko naman kung saan paroroon ang lahat ng ito. At ito nga siguro ang huling araw na magtatrabaho ako dito. Maniwanag niya na siyang hindi niya lubos mapaniwalaan. Wala sa isip ni Sharon na isa sa mga araw ni ito ay magre-resign siya ng informal. Tatalikod na sana si Sharon ay maigpit siyang hinawakan ni Levi sa braso. Leave me alone! Sobrang diin ang kanyang pagkabanggit. Maniwala ka sa akin, Sharon. Wala akong intensyon na saktan ka dahil nagpanggap ako. Sadyang ito lang ang nakikita kong paraan para mabigyan ng solusyon ng aking problema dito sa kumpanya. May diin din ang pagkakasabi nito. Sa minutong yun, mas nangingibabaw kay Sharon na nagsisinungaling lamang ito. Kaya mabilis siyang binawi ang kanyang braso. Thank you for the good memories, Levi. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na nakikinig ka sa mga problema ko. Malungkot niyang sinabi iyon. Mabilis na siyang tumakbo habang nagpupunas ang kanyang mga luha. Naramdaman niyang sumunod sa kanya si Levi kaya nagbadali pa siya. Sharon, wait! Sigaw nito. Maraming tao ang nakakita sa kanila. Kung tutuusin ang haba ng hair niya sa pagkakataong hinahabol siya nito. Ngunit pas naawa siya sa sarili dahil panipaniwalang isa lamang pulubi si Levi. Pero ito pala ang may-ari ng kumpanya. Sharon, I will explain everything to you. Just wait! Sigaw pa ulit ni Levi. Wala na siyang hinintay pa. Agad na siyang sumakay ng tricycle. Pero imbis na umuwi siya ay dumiretso siya sa food court. Doon siya bumili ng mga isaw. Ang sama niyang tao! Galit niyang bulong sa ere. Isang oras na siyang nandoon. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha habang kumakain ng isaw pero tumutulo talaga ang mga yun. Sana hindi ko na siya nilapitan. Kiit pa niya. Ngunit gusto niyang maliwanag sa mga nangyayari. Alam ni Sharon na malalim pa ang rason ni Levi sapagkat sa mga oras sa iyon ay nangingibabaw sa kanya ang galit para kay Levi. Dahil ba nagkagusto na ako sa kanya? Isa yun sa rason na gusto niya mabigyan ng kasagutan. Lumipas pa ang mga oras ay umuwi na siya. Sumapit ang gabi na parati lamang niyang iniisip ang mga nangyayari. Anak? Napahinto agad sa pag-iiyak si Sharon na marinig ang boses ng kanyang mama. Pa? Pilit niyang pinatatag ang boses. Kumain ka na nga dito? May bisita ka rin. Imporma nito. Mas lalo lang napasubsob si Sharon sa unan. Ma, paalisin niyo po muna ang lalaking yan. Hindi pa talaga humupa ang galit niya para kay Levi at wala siyang balak na patawarin niya ito. Hindi yun pwede, anak. Okay? Bisita mo siya. At marami siyang dalang prutas at kung ano-ano pa. Imporma ulit nito. Talagang mapilit ang kanyang ina. Gayunpaman hindi siya nito mapipilit. Hindi na lang po. Ayaw ko pa talaga makita ang lalaking yan.
Hiyaw niya. Namalayan na lamang niya ulit na tumulo ang mga luha. Hindi pa niya kayang tanggapin na niloloko lamang siya ni Levi. Anak, kailangan mong harapin ang amo mo dahil magpapaliwanag siya sa'yo. Paliwanag pa ng ina ni Sharon. Damang-dama niya ang pag-aalala nito, ngunit hindi niya kayang harapin ang lalaki nagwasak ng kanyang puso. Ma, hindi ko pa talaga kayang harapin si Levi. Kaswal lamang ang kanyang boses. Sa minutong yon, hindi na nagsalita pa ang kanyang ina. Hinayaan na lamang siya nito. Ilang oras pa ang lumipas, hindi na talaga mapigilan ni Sharon ang kanyang gutom. Iniisip din naman niyang wala na si Levi, kaya lumabas na siya ng kanyang kwarto. Sharon! Pugad dito, agad niyang naipikit ang mga mata at biglang kinabahan. Please lang, Levi. Patahimikin mo na ako. Ayaw kong guluhin mo ko ngayon. Inis niyang banat dito, pero kita ng kanyang peripheral vision na nakangiti ito, mas lalo lamang siyang nakaramdam ng galit dito. Anong kala niya sa mga nangyayari? Dapat lang itawa? Inis niyang sambit sa sarili. Nag-roll eyes siya. Lumakad na lamang siya patungo sa kusina. Anak, kausapin mo na ang lalaking yun. Bulong ng kanyang ina nang nasa loob na sila ng kusina. Napamewang si Sharon sa harapan nito. Ma, ang laki ng kanyang kasalanan sa akin. Sagot niyang nagpipigil na ulit ng luha. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Ay, sa tingin mo ba ay matatapos at magiging maayos ang lahat kapag ganyan ka? Siya naman itong napabuntong hininga. Ayaw man niyang magalit sa sariling ina, ay yun agad ang kanyang naramdaman. Bigyan niyo po ako ng sapat na panahon. Hindi ko pa talaga kayang harapin ng lalaking yun. Sagot niya. She is about to burst into anger, but her mother suddenly hugs her. Patawarin mo ko, anak, kung masyado akong mapilit. Hindi ko lang maintindihan ang nararamdaman mo. Wika nito. Wala naging reaction agad si Sharon. Muli na lang tumulo ang kanyang mga luha. Sobra ako nasaktan sa pagsisinungaling ni Levi, ma. Ang sakit ng kanyang ginawa sa akin. Mahina lamang ang kanyang boses. Hinagod ng kanyang ina ang likuran niya. Naiintindihan ko, anak. Magiging maayos din ang lahat. Kumalas na ito sa yakapan. Pinaupo siya nito at kumuha ito ng malamig na tubig para sa kanya. Dito ka muna. Sasabihin ko na lang kay Sir Levi na hindi ka pa pwede ngayon. Imporma nito. Tinignan lamang niya ang mga mata nito. Nang wala na ito sa kanyang harapan, ay napatitig na lang siya sa tubig. Kapag kwan din ay tumunog ang kanyang tiyan. Gutom na talaga ako, sabi niya. Kumuha na lamang siya ng pagkain niya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Sharon. This is my last day, bulong niya sa sarili. Pumasok siya hindi para magtrabaho. Pumasok siya dahil magre-resign na talaga siya. Nasa harapan na siya ngayon ng opisina ni Levi. Kung hindi lang talaga nangyari ang lahat ng ito, hindi ako magre-resign. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang bulong. Nanginginig ang kanyang kamay nang kumatok na siya sa pinto. Come in! Sigaw ni Levi mula sa loob. Naipikit niya saglit ang mga mata. Bumuntong hininga din siya. She composed herself. Dapat kang maging matatag, Sharon. Pagpalakas ang loob niya sa sarili. Dahan-dahan na niyang binuksan ang pinto at nang masilayan niya si Levi ay kitang-kita niya ang kagapuhan nito. Sharon! Tumayo agad si Levi. Agad nang umiti ito. Pero alam ni Sharon na pilit lamang ang ngiti nito dahil ipinapakita niyang ekspresyon sa muka. Ano sadya mo dito? Muling pagsasalita nito. Tinignan niya muna ang hawak na folder. Pagkatapos ay lumapit na siya sa desk si Levi. Magre-resign na ako, Levi. Pakipirmahan na lang para maayos ako makapag-resign. Mahina lamang ang kanyang boses sa para bang gusto niyang umalis agad.
pero peking tumawa sa kanya si Levi. Hindi ako pipirma, Sharon. Walang magre-resign ngayon. Kumunot ang kanyang noo at galit na tumingin kay Levi. Nagpapatawa ka ba, Levi? Ano bang gusto mong palabasin? Magbulag-bulagan ako dito kasi may rason ka naman? Hindi ko nalang intindihin ng lahat? Dahil sa kanyang mga sinabi ay kumibot-kibot ang bibig ni Levi. Nababasa ni Sharon ang kalungkutan sa mukha nito. They don't want it. Kitang-kita ni Sharon na nagsisisi ito. Mahal kita, Sharon. Sagot nito. Hindi man yun ang dapat na inaasahan niyang sagot, ay napaatras siya. Naramdaman niyang biglang namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi mo ako maloloko, Levi. Huwag mo akong dinadaan sa ganyan. Galit lamang ang kanyang sagot. Totoo ang sinasabi ko, Sharon. Natutuhan kitang mahalin. Hindi bilang isang pulubi, kundi bilang ako. Paliwanag nito. Simple lamang ang pagkakasabi nito, pero dama niya ang pagkasinsero nito. Biglang malakas sa tumawa si Sharon. Isang peking tawa. Tapos ano? Magiging maayos ang lahat? Lumapit sa kanya si Levi. Hahawakan na sana nito ang kanyang magkabilaang kamay, ay bigla niya itong sinampal ng malakas. Hindi mo na ako maloloko pa, Levi. Sige! Magpanggap ka ulit at mambiktima ng mga babae. Sigaw niya dito na sobrang lakas. Alam niyang hindi makapaniwala sa kanya si Levi. Lumalabas din kasi ang pagkademonyo niya kapag sobra na siyang nagagalit. I'm sorry, Sharon. I made you like this. Talagang may problema lang ang kumpanya ko dahil sa malaking pera ang nawala. And now, nakita ko na kung sino ang may kagagawan nun. Yung 3 palang binayaran ko maging bulis sa akin. Paliwanag nito. Gusto niyang maniwala sa mga sinasabi ni Levi, ngunit para bang wala nang saysay ang lahat. Humakbang na siya paatras. Ayaw niyang sagutin ang paliwanag nito. Aalis na ako. Kung ayaw mong pirmahan ang resignation letter ko, wala ka na ring magagawa. Dahil hindi na ako papasok. Sobrang diin ang kanyang pagkabigkas niya. Tumalikod na siya, ngunit humaplos sa kanyang braso ang magaspang na palad ni Levi. Bitawan mo ako! Kung ayaw mong kakasuhan kita ng harassment! Giit niya. Agad naman siyang binitiwan ni Levi. Muli siyang humakbang habang ang mga luha ay masaganang umagos. Darating din ang araw na matatanggap mo ko ulit, Sharon. Tuluyan na siyang umalis sa opisina ni Levi na dala ang huling sinabi nito sa kanya. Matuloy na lumipas ang mga araw. Dala pa rin ni Sharon ang hinagpis ng panloloko ni Levi sa kanya. Dinagdagan pa yun ang pagkawala niya ng trabaho. Mabuti na lang na lumabas ka ngayon ng bahay. Nilingon niya ang mamang may dala ng tasa ng kape. Uminom ka muna ng kape. Kinuha naman niya yun sabay ng kanyang pagbuntong hininga. Salamat po. Namiss mo na si Levi, ano? Dahil sa sinabi nito, ay agad siya napabuga ng kape sa harapan. Ma naman! Kahit tinatago niya iyon, talagang namamayani sa kanyang katawan ng kalungkutan at pagkamiss kay Levi. Halata naman kasi sa'yo. At saka, alam ko na mahal mo na ang lalaki na iyon. Nagsasalita pa nito. Pagkatapos ay sumimsim sa tasa. Huwag na lang po natin siya pag-usapan. Pwede? Masaya ng lalaki na yun. Naiinis niyang sambit. Masaya naman talaga si Sharon na pag-usapan nila si Levi. 3 linggo na rin kasi ang lumipas. Tumawag siya sa akin kahapon. Kamusta ka na daw? Sinabi ko naman na namiss mo na siya at parati ka nagmumukmuk sa kwarto. Kwento nito habang nakangiti. Lumingon siya dito na naiinis. Ma, sinabi ko naman sa'yo na tigilan mo na siya, di ba? Ayaw ko na talagang magkaroon pa kami ng komunikasyon. Kahit anong pilit niya, nagmumukha lamang siyang denial. Nahalata iyon sa kanyang boses, kaya tinawanan lamang siya ng kanyang ina.
Hindi talaga maitatago ng boses at ekspresyon mo ang tunay mong nararamdaman. Sumimsim ulit ito ng kape at nakangiting bumaling sa kanya ng tingin. Ma, ano pa talaga? Gusto mo ba ako mag-move on o hindi? Giit niyang tanong. Muling dumapos sa kanyang isipan si Levi. The good memories they shared with. Napakagat na lamang siya ng labi. Wala ka bang ibang gagawin ngayon? Tanong nito pabalik sa kanya. Hindi sinagot ang tanong niya. Maghahanap na lang ako ng pagtatrabahuhan online. Mag-virtual assistant na lang ako. Kwento niyang nakatingin lang sa mga bulaklak. Mas mabuti na iyon, anak. Huwag mo na lang talagang pilitin ang sarili mo sa ngayon. Magpahinga ka muna. Punong-puno ng pag-aalala ang boses ito. Agad itong tumalikod sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa minutong yon. Gusto niyang mapag-isa. Mahal ko ba si Levi? Napatanong siya sa sarili. Paano kung nabulag lamang ako sa iniisip kong yun? Nais man niya mabigyan kasagutan yon, sa tingin naman niya ay huli na ang lahat. Kinahapunan din ay panay lamang ang pag-a-apply ni Sharon at kahit anong focus niya ay talagang naiisip niya si Levi. Anak! Tawag na mama niya mula sa labas. Po! Tugon niya agad. May uutos po ba kayo? Wala sumagot sa kanya, bagkus ay kumatok lamang ito sa pintuan ng kanyang kwarto. Nandito na naman si Levi. Imporma nito na parang bulong lang. Natigilan si Sharon sa kanyang kinalalagyan. Sa puntong yun na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niya magtago na lang pero may parte din sa kanya na kausapin ito. Paalisin niyo na lang po, ma. May ginagawa pa ako dito. Sagot niyang nagdadalawang isip pa. Pinagbuksan niya ang mama. Ngunit agad na dumako ang kanyang paningin sa dala nitong bulaklak. Pinabigay ito sa'yo. Galing kay Levi. Imporma nitong nakangiti. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niyang gusto ng kanyang mama si Levi. Ayaw ko niyan. Allergic ako sa mga bulaklak. Isa lamang yung pagsisinungaling. Kumunot ang noo ng kanyang ina at kinurot ang kanyang tagiliran. Hanggang kailan ka magmumukpok dyan? Alam ko naman na namimiss mo na si Levi. Napang-asar na boses ito pero hindi siya maaaring magsinungaling. Namiss niya nga si Levi. Kahit anong gawin niyo po, ay hindi na po ako makikipag-usap sa lalaking yan. Giit niya na para bang hindi niya makakain ang sariling mga sinasabi. Talaga ba? Napanuyo ang boses ito. Bumuntong hininga siya. Sasaraduhin niya sana ang pinto ay bigla niya nakita sa likuran ng kanyang mama ang bulto ni Levi. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong long sleeve at pants. Sobra itong nakangiti. And yet, her heart beats that fast. Miss mo na ba ako? Tanong nitong nakangiti. Hindi siya agad makasagot dahil namalayan niya ang sarili na nakatitig lamang dito. Pero muli niyang naaalala ang mga ginagawa nito sa kanya. Umalis ka na! Hindi ako kailanman makakaramdam ng pagkamis sa isang manlolokong katulad mo! Hiyaw niya ditong tatalikod na sana, pero nagsalita si Levi. Malaki ang kasalanan ko sa iyo, Sharon. Inaamin ko yun sa iyo dahil hindi ko man lang sinabi sa yung totoo. Pero para yun sa kumpanya ko. Para yun sa ginagawa mong kabutihan. I measured your attitude in every aspect. Bago lang kitang empleyado. Mahaba nitong paliwanag. Dahil di doon ay napatingin siya sa kanyang ina na tumabi na pala para mas makapag-usap sila ni Levi. Pero hindi mo naman kailangang gawin yun. Reklamo niya. Maliit na ngumiti si Levi. Kailangan kong gawin yun. Dahil maraming pera ang nawala sa aking kumpanya. Mabuti na lang talaga ay natutunan ko ang pagpapanggap ko bilang isang pulubi. Sa gabi pala umaatake ang mga magnanakaw at alam ko na kung sino sila. Hindi niya alam kung bakit sa mga oras sa iyon ay gusto niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito.
Alam niyang magsisisi pa rin siya kalaunan kung maniniwala pa siya. Paniwalaan mo ko, Sharon. Itong nararamdaman ko sa iyo ay hindi ito isang biro lang. Sobra kitang mahal. Ayaw ko mawala ka sa piling ko. Dahil sa iyo ay marami akong natutuhan sa buhay. Wika pa ni Levi na tumutulo na ang mga luha. Walang lumalabas sa bibig ni Sharon. Kahit maraming bagay ang gusto niyang isatinig, ay talagang natigilan lamang siya. Ang tumulong luha ang sumakop sa kanyang pisngi. I'm sorry for everything, Sharon. Babawi ako sa iyo. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para iparamdam sa iyo na sobra kitang mahal. Sinsero ang boses ito. Kitang-kita ni Sharon ang pagmamahal nito sa ekspresyon ng mukha. Wala akong masabi, Levi. Ang tanging sagot ni Sharon. Sobra siyang nahihirapan. Tumulo na ng tumulo ang kanyang mga luha. Ayos ang sa akin, Sharon. Bibigyan din kita ng space. Pero sana, maramdaman mo ang mapatawad ako. Malungkot ang boses si Levi. Kapag Juan ay lumapit ito sa kanya ng husto. Kakaiba ang naramdaman ni Sharon. Gusto niyang lumayo agad kay Levi pero hindi magawa ng kanyang mga paa. Sharon, alam ko na mahal mo ako. Hindi mo pa yung matanggap dahil sa nagawa ko sa'yo. Pero nararamdaman ko talaga na mahal mo ko. Paliwanag nito sa malumanay na boses. Bigla rin ay umakap si Levi sa kanya. Kalalaki nitong tao ay umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. Walang ibang nagawa si Sharon kundi hayaan si Levi. Masaganang masagana rin kasi ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sana mapatawad mo na ako. Muling pagsasalita nito. Napakagat ng labi si Sharon. Gusto na niya magsalita. I'm sorry, Levi. Sa ngayon ay hindi ko pa talaga kayang gawin ang patawarin ka. Dahil sa kanya sinabi ay mabilis sa kumalas sa yakap si Levi. His tears fell freely at painfully. Kahit araw-araw kitang susuyuin? Nahihirapan itong itanong yon. Tumango si Sharon kahit hindi naman talaga yun ang kanyang gustong isagot. Wala sa isip niya ay tinalikuran na niya si Levi. Sobra kita nasaktan, Sharon. Pero sana dumating pa rin ng araw na mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae. Gusto kong pakasalan. Muling pagsasalita nito. She closed the door as if everything are being broken down. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang iiyak na lamang ang lahat. Bakit pa kasi tumating ka pa sa buhay ko? Bulong lamang ni Sharon iyon sa kanya sarili. Sharon? Tawag ni Levi. Akala niya ay umalis sa ito. Kahit sa ikabuturan ng kanyang puso na gustong kumalas sa hinagpis, ay ayaw niyang pakawalan. Dinadama niya ang hapdi. Sa mama mo nalang ibibigay ko ang singsing. Kunin mo sa kanya. Para sa'yo yan. Matagal ko na sayang ibigay. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob. Imporma nito. Mas lalo lang umiyak si Sharon habang nakadapa sa kanyang kama. And please remember that I really love you. Mahirap man itong paniwalaan, pero totoo itong nararamdaman ko para sa'yo. Muling pagsasalita nito. Ilang minuto ang lumipas ay wala na siyang narinig na anong ingay mula sa labas ng kanyang kwarto. Siya naman ay napatingala na lamang sa kanyang kisame at napatulala. Saglit pa ang lumipas ay kumatok ang kanyang ina. Mag-usap nga tayo, Sharon! Mabagsik ang tinig nito. Napabugan naman na mabigat na hangin si Sharon. Ma, wala akong gana eh. Pagsisunungaling niya, she just wants to be alone. Kailangan pa bang humantong sa ganito ang lahat na mayroon kayo, anak? Kailan mo ba aminin sa sarili mo na mahal mo si Levi? Mahinahon ang boses ang kanyang ina. Binuksan niya agad ang pintuan at hinarap ang kanyang ina. Hindi na kita kilala.
Muling pagsasalita nito, napabuntong hininga si Sharon. Patawarin niyo po ako kung nagkakaganito po ako. Dapat ganyan lang ba ang gagawin mo? Kahit alam mo naman talaga sa sarili mo na nahihirapan ka na. Kahit gusto mo naman na talagang yakapin at halikan si Levi. Hanggang kailan ka maging denial sa sarili mong nararamdaman, anak? Sunod-sunod ang mga tanong nito na parang wake-up call sa kanya. Mahal ko naman talaga si Levi. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na sabihin iyon. Niyakap pa niya ang kanyang ina at napaiyak. Yan naman pala eh. Kaya ano pang hinihintay mo? Kailangan mo pa bang magsayang ng oras? Muling udyok nito. Kumalas siya sa yakap. Tumitig siya dito. Sharon, mahal na mahal ka ni Levi. Naiintindihan ko naman talaga kung ano ang kanyang punto. Sinabi niya sa akin ang mga nangyari. Sa katunayan, mas halata na mahal ka niya. Paliwanag nito. Sa pagkakataong iyon, para bang nawala sa kanyang isipan at puso ang galit. Bigla na lamang gumaan ang kanyang naramdaman. Mahal mo ba talaga si Levi? Muling tanong nito. Walang pagdadalawang isip na tumango si Sharon. Muli siyang niyakap ng ina niya. Bukas sa bukas din, ay puntahan mo siya sa kumpanya niya. Giit nito. Tumango lang siya. Sumapit pa ang gabi ay hindi makatulog si Sharon dahil kinakabahan siya sa maaaring reaksyon ni Levi. Baka hindi niya kayanin ang galit din nito. Ngunit ang mga gumagambala sa kanya ay isiping inamin niyang mahal niya si Levi. Kinabukasan ay may dalang supot ng biko si Sharon. Sana nga lang hindi siya galit sa akin. Bulong niya sa ere. Nasa harapan na siya ngayon ng opisina ni Levi. Kinakabahan sa maaaring madatnan. Nanginginig siyang kumatok sa pinto. Come in. Walang gana ang boses ito. Bago pa man niya pihitin ng husto ang pinto, ay nagdasal siyang maging maayos ang lahat. Kapag Juan ay binuksan na niya ito, na magtagpo ang kanilang mga mata ay ngumiti siya. Levi, sambit niya sa pangalan nito. Napatayo sa gulat si Levi. Sharon. Nandito ako para humingi sa'yo ng tawad at naputol ang sasabihin niya sana dahil hindi na niya alam kung ano ang sasabihin, lalo pa at naguunahan ng kanyang mga luha. Hindi nagsalita si Levi, pero mabilis itong lumapit sa kanya. Anong sinabi mo? Tanong nitong hindi pa rin makapaniwala sa bumungad. I'm sorry, Levi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal din kita at pinapatawad na kita. Sabi ni Sharon sa nahihiyang boses. Dahil sa kanya sinabi ay abot hanggang langit ang ngiti ni Levi. Para itong nanalo ng loto. Oh my gosh! Totoo ba itong nangyayari sa ngayon? Hindi ba ako nananaginip? He tried to slap himself pero pinigilan agad ni Sharon si Levi. Totoo ang nangyayari ngayon. At nahihiya ako. Napatitig na lamang sa kanya si Levi habang hindi pa rin nawala ang ngiti. Ilang sandali pa ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sharon, thank you for doing this. I really can't believe it. Malambing ang boses si Levi. Galit ka ba sa akin? Yon ang sinagot niya. Kapag Juan ay hinaplo si Levi ang kanyang pisngi na siyang nagbigay sa kanya na sensasyon. Kailanman na hindi ako nagalit sa isang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Malambing nitong wika. Para namang may maraming butterfly na nagsiliparan sa kanyang tiyan. Nalilito siya kung tunay nga ba niyang nararamdaman ang kasiyahan. Ako pa nga dapat ang magtatanong sa iyo kung galit ka ba sa akin ng sobra. Muling pagsasalita nito. Natahimik na lamang siya at hinayaan si Levi. Gusto ko lang naman kung galit ka ba sa akin. Tinaboy ng tinaboy kasi kita. Pagdadahilan niya. Huwag mo nang isipin ang bagay ni iyon.
Ang mahalaga ngayon ay pumunta ka dito para sabihin sa akin na mahal mo ko. Sapat na yun sa akin. Malambing nitong tugon. Lumulukob sa katawan ni Sharon ang kasiyahan na walang kapantay. It is like a dream that really came true. Ayaw man niyang aminin, masaya ang kanyang nararamdaman. Ikaw ba? Sigurado ka bang mahal mo ko? Natatawa si Levi. Tumitig siya sa mga mata ni Levi. Kumibot-kibot ang kanyang bibig dahil gusto nang kumawala ng gusto niyang sabihin. Noon pa mang nakilala kita, bilang isang pulubi ay talagang mahal na kita. Akala ko nagbibiro lang ang puso ko sa nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Levi. Ang mga sinasabi ni Sharon ay para bang isang pangako na hindi na mabubuwag ng kahit na anong bagay sa mundo. Kaya sobrang kasiyahan ang kanyang nakikita sa mukha ni Levi. Sabi ko na nga ba eh! Masayang sambit nito. Para namang natameme si Sharon sa kasiyahang ipinapakita ni Levi kapag Juan ay naramdaman na lamang niyang humigpit ang paghawak nito sa kanyang kamay. Pwede ba kitang yakapin? Tanong nito sa marahang paraan na para bang isa siyang babasaging flower vase. Walang ibang gusto si Sharon kundi ang malasap ang katawan nitong mainit. He hugs her tight. Naipikit din niya ang kanyang mga mata sa sobrang sayang naramdaman. Thank you for coming back into my life, Sharon. Abot hanggang langit ang kasiyahang naramdaman ko ngayon. Para lamang ako nananaginip. Masaya nitong wika. She lets the moment flow. Nakapikit lamang ang mga mata at nilalasap ang magandang boses si Levi. Hindi rin ako makapaniwala sa mga nangyayari rin, Levi. Ganito pala kasarap ang magmahal ng isang katulad mo. Wika niya. Mas lalong humigpit ang pagyakap ni Levi. Ilang minuto ang lumipas ay kumalas ito. Nagtitigan sila sa isa't isa. Ang singsing na binigay ko. Tanong nito. Ngumiti si Sharon. Hindi ko sinuot sa ngayon. Ayaw ko rin namang suotin iyon kasi sobrang mahalaga yun sa akin. Ngumiti si Levi na para bang siya lamang ang nakikita nitong pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sharon, I want you to wear it. Mahinang wika nito. Tumango siya. Kapag nakauwi na ako. Ngumiti naman si Levi. Kapag Juan ay nagtitigan ulit silang dalawa, kumabog na sobrang bilis ang kanyang puso dahil alam niya kung saan patutungo ang titigan nilang dalawa. Akala ko hindi na mangyayari na mapatawad mo ko. Darating din pala ang araw na hindi na ako mapapahala sa maaaring mangyari sa mga darating na araw. Ang saya-saya ko, Sharon. Pinasaya mo ang puso ko. Paliwanag nito na sobrang lambing. Hanggang sa unti-unti nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata at hinintay na lumapat ang mga labi nito. Kalaunan, naramdaman na niya ang malambot nitong labi. Levi, sambit ni Sharon na magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi. Hindi siya makapaniwala na ang isang Levi Haydam ay mahalikan niya. Wala sa isip ni Sharon na ang isang pulubi ni ito ay may-ari pala ng isang malaking kumpanya. Sharon, nagmamahalan tayo. Tumango-tango siya. Nagtitigan ulit silang dalawa hanggang sa muli na namang naglapatan ang kanilang mga labi. Sa muling sandaling yon, mas lumalalim pa ang kanilang pag-iisang init na mga katawan. Walang hinto at gusto na lamang nilang mailabas ang kasiyahan na lumulukob sa kanilang mga katawang lupa. 3 linggo ang matuloy na lumipas ay sobrang saya ni Sharon. Sure ka ba sa gagawin mo ngayon, Lev? Namamanghang kasi si Sharon sa mga effort ni Levi. Ayaw niyang tanggapin ang mga regalo nito sa kanya dahil nahihiya na siya. Huwag ka na magreklamo dyan, sweetheart. Ako na ang bahala sa'yo. Masaya nitong sabi. Nasa opisina silang dalawa ngayon. Hanggang ngayon na hindi makapaniwala si Sharon sa gusto mangyari ni Levi. Ayaw mo ba maging CEO ng kumpanya ko? Paninigurado ni Levi. Sa katunayan ay gusto naman talaga ni Sharon.
Malaking oportunidad iyon. Gusto ko naman talaga, Lev. Pero wala pa akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Natatakot din ako na baka ako ang maging dahilan ng pagbagsak nito. At saka ano na lang ang masasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Iyon ang kanyang dahilan. Tumawa si Levi na para bang isang biro at sinabi niya, "Nandito pa rin naman ako sa tabi mo. Tuturuan kita araw-araw. At saka, wala ka bang bilib sa sarili mo? Ako nga noong binigay ni Dad ang una naming kumpanya ay talagang bata pa ako. Wala akong alam, pero kalaunan ay ako na ang nag-manage mag-isa." Pilit ni Levi. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang nanginginig siya. "Di ba masyadong mabilis?" Giit pa niya. Tumawa ulit si Levi. "At kailan mo pa i-accept ito? Kapag matanda ka na?" Marami nang bumabagabag sa kanyang isipan ay talagang pinipilit na siya ni Levi. Wala naman siya magagawa dahil yun din naman ang pinipilit ng mga magulang nito. "At pinipilit ka na rin ng mga magulang ko." Natatawang sabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya at napangiti. "Hay, sige na nga. Basta, tuturuan mo ko ha?" Tumango-tango si Levi kapag Juan ay yumakap ito sa kanya. "I'm glad you accept it. Ito kasi ang regalo ng mga magulang ko sa'yo bilang pa-welcome nila sa pamilya namin. They really love you, sweetheart. Noon, nilutuan mo pa lamang ang mga yun." Nandoon pa rin ang pagkamangha nito. "Ganito ba kayong mga mayayaman kung magregalo?" Hindi siya makapaniwala. Muli na namang natawa si Levi. "Hayaan mo na. At saka, hindi lang yun." Lalaki na naman ang mga mata ni Sharon. "Mayroon pa talaga?" Namamanghang sabi niya. "Nahihiya na talaga ako. Wala naman ako maibibigay pabalik." Hinaplos si Levi ang kanyang pisngi. "Wala kang ibang gagawin kundi ang mas-spoil sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo na ganito ako magmahal?" Tumango siya. Dahil sa kanyang kasiyahan ay tumulo na ang mga luha niya. "Hindi na kayo titira sa bahay na iyon. Alam na ito ng buong mong pamilya. Next week ay lilipat na kayo sa isang mansyon." Imporma nito. Walang ibang nagawa si Sharon kundi ang mahigpit na yumakap kay Levi habang tumutulo pa rin ang mga luha. "Grabe ka na talaga." Pinunasan niya ang mga luha. Humalik-halik si Levi sa kanyang pisngi, ilong, noo at labi. "Sobrang saya ko kasi ang saya mo." Tanging sagot nito. "Mukhang pagmamahal ko lang talaga ang mibibigay ko sa iyo." Natatawa niya sabi. Natawa ulit si Levi. Sapat na yun sa akin, sweetheart." Hindi agad siya nakasagot dahil mas binigyan niya ng atensyon ang mga mata nito. Noon ay parang isang malaking galaxy ang mga mata ni Levi. "Ang ganda talaga ng mga mata mo." Namamangha niyang sambit. Kumindat sa kanya si Levi. "Ganoon din naman ang mga mata mo." Kapag Juan ay tumayo ito mula sa sofa. "May pupuntahan tayo." Kumunot ang kanyang noo. "Saan naman yun?" Paninigurado niya. "I guess, surprise lang." Sagot ni Levi. Wala na siyang nagawa kundi ang magpahila lamang dito. Sa loob ng isang linggo ay talagang pinaramdam ni Levi ang pagmamahal nito. He is worth it to love. Damang-dama niya ang tunay nitong pinapakitang pagmamahal. "Ayan ka na naman sa pag-surprise mo." Natatawa niya sabi. Ngunit namalay na lamang niya ang kanya sarili na nasa kotse na ni Levi. "Bago tayo pumunta doon, ay suotin mo muna ang piring na ito." Imporma nito. Agad naman siya nagpalagay ng piring. Na malagyan na siya ay tahimik lang din si Levi na bumiyahe. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magtanong dito. "Saan mo naman na kaya ako dadalhin?" Natatawa pa rin siya. Hindi sumagot si Levi. Hanggang sa isang oras nang lumipas ay huminto na ang kotse. "Tatanggalin ko na ba ito?" Paninigurado niya. "Nope." Simpleng sagot ni Levi. Una itong lumabas ang kotse at pinagbuksan siya. "Ang gentleman talaga nito." Masaya niya sambit sa sarili.
Maayos naman siyang nakalabas ng kotse hanggang sa hinawakan ni Levi ang magkabilaan niyang kamay habang nasa likuran siya nito. Sasabihin ko lang sa'yo kung kailan mo tatanggalin ang piring. Imporma nito. Lumakad na sila ng lumakad. Medyo nakaramdam na rin siya ng hangin dahil mahangin na. Pwede mo nang tanggalin. Imporma ni Levi sa malalim na boses. Unti-unti niyang tinanggal ito at sa kanyang harapan ay si Levi na nakangiti. Nasaan tayo? Tanong niya. Tumingin ka sa paligid. Wika ni Levi. Yun naman agad ang kanyang ginawa. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga magulang at pati na rin ang mga magulang ni Levi sa isang sulok. Kumunot agad ang kanyang noo. Anong mayroon? Taka niyang tanong. Hindi agad sumagot si Levi, bagkus ay yumakap ito sa kanya. I love you, sweetheart. Nagtataka talaga siya. Sobrang ganda ng kanilang pinuntahan. Nandyan din ang kanyang mga magulang. Ano pa mayroon, Lev? Nagtataka pa rin niyang tanong. Kapag Juan ay biglang lumuhod si Levi sa kanyang harapan. She caught off guard. Lev? Hindi siya makapaniwala. Alam ko na sobrang bilis ito, sweetheart. Hindi kasi ako mapanatag sa bawat araw na lumilipas. Gusto kong madaliin ang lahat dahil ayaw kong maago ka pa ng iba. Pagsasalita pa nito. Sa minutong yon, alam na niya kung saan patutungo ang lahat. Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig at tumulo na ang mga luha. Lev, mahina niya sambit. Mahal na mahal kita, Sharon. Ikaw lang ang babaeng pinakagusto ko. Ayaw kong may kahati ako. Ayaw kong nauunahan ako ng iba. Sharon, will you be my wife? Pinuksan na nito sa kanyang harapan ang maliit na red box ng singsing. She really can't believe it. Tumingin muna siya sa paligid. Nagpalakpakan ang mga ito kahit hindi pa siya nag-yes. Lev, you give colors to my life. Wala na akong hihilingin pa kundi ikaw lang. Yes, I will be your wife forever. Sagot niya. Ang kasiyahan na lumulugop sa kanya ay walang kapantay. Thank you so much, sweetheart. Saan nito? Ipinasok na dito ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos ay tumayo ito at nagtitigas silang dalawa. Thank you for accepting it. Malambing ang boses si Levi na parang mga mahika. May magagawa pa ba ako? Ikaw lang naman kasi ang lalaking papakasalan ko. Malambing din niyang sabi. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Levi. Hinalikan na siya nito sa labi at sobrang mapusok iyon. Biglang may malakas sa kanta ang tumugtog. Naipikit na rin niya ang mga mata at di naman na lamang ang kasiyahan. Congratulations! Sigaw ng mga pamilya nila sa isang sulok. Nang magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi, ay sabay silang tumingin sa mga ito. Engaged na kami! Proud na sigaw ni Levi. Yumakap siya dito. Thank you so much, sweetheart. Muli siyang hinalikan ni Levi. Pagkatapos nun ay lumapit na sa kanila ang buong pamilya habang sobrang saya. So, kailan ang kasal? Masayang tanong ng mama ni Levi. Tumingin siya kay Levi. Gusto niya marinig kung ano ang isasagot nito. Secret na yun. Katulad ng inaasahan ni Sharon, ayun talaga ang sagot ni Levi. Nagtawanan silang lahat. Maraming pa silang ginagawa doon. Nagpa-picture, kumain din sa loob ng venue, at nagkwentuhan. Basta walang ibang nararamdaman si Sharon, kundi kasiyahan. Kaya na makauwi na sila sa bahay nila ni Levi, ay agad nilang tinungo ang kwarto. Gagawa na tayo ng baby. Masayang sambit ni Levi. Isa yun sa pangarap ni Sharon. Kaya dahil di sa nagiinit na naramdaman, ay hinayaan na niya si Levi. All at once, pag-ibig naman ang ibinibigay nito sa kanya. Wala itong ibang ipinaramdam. Hindi ka ba nagsisisi sa akin, Sharon? Malambing na tanong ni Levi nang matapos silang mag-lovemaking. Natawa siya. Magsasawa lang ako kapag hindi mo na ako mahal.
muli na naman siyang hinalikan ni Levi na naging dahilan para muli na naman nilang malasap ang init ng pagmamahalan. Sa mga oras na iyon, kasiyahan at pagkukontento ang namutawi sa katawan ni Sharon. Wala siyang ibang hinihiling kundi ang mabuhay ng matagal at maiparamdam kay Levi ang tunay na kahulugan ng kanyang pangako. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!